Or it could be the 90% of your friends are unbelievers. So, kapag 90% ng mga close friends mo are unbelievers, nako, you spend more time surrounded by them than by your brothers and sisters in Christ who can help you stay strong in your faith. Nako, patay ka niyan. So, sino yung ganyan sa atin? 90% of your close friends are unbelievers. So, I'm not against friendship, mga kapatid. Aasenso ba ang buhay ko ng ganito kung hindi ako talagang, yung mapagkunwari? So, oo. Kahit nga hindi ko kaibigan, talagang pagkanginitian ko, talagang makuha ko lang sa networking. Di ba? Kaya lang pagka 90%, tapos close na close mo, ay tagilid ka niyan. Malamang sa malamang, halos imposible itong pinag-uusapan natin ngayon na makapag-focus ka sa Panginoong Jesus. Perhaps you're leaning too heavily on something. Ano yon? Maybe cooking, goals, careers, love life, ano pa? Dami niyan eh. So, house and lot, cars, no? Na malilimutan mo na ang Panginoon. It could also be an unconfessed sin. Pwedeng kasalanan yan na hindi mo inilalapit sa Panginoon. No? Like lust, jealousy, that is keeping you from focusing on Christ, your Savior. Di ba? Number 3, surround yourself with things that reminds you of Jesus. Remember, we are so forgetting people. We are forgetting creatures. Sobra. Matindi tayo dyan, mga kapatid. Matindi tayo makalimot. It's important to surround ourselves with reminders of Him. Reminders that could be placing Scripture on our walls, keeping your Bibles open on your desk, choosing to read Christian fiction. So, kaysa sa kung ano-anong mga binabasa mo na wala man lang relevance sa Christianity, di ba? Kahit na fiction, basta yan ay Christian fiction, okay yan. Christian faith in the story or listening to a Christian podcast. Meron tayong podcast from Monday to Thursday. Tapos mayroon naman tayong kublihan Friday at saka Thursday ngayon. Madadagdagan pa yan. Are there things you should remove from your home? No. May mga bagay kasi sa bahay natin na nagkokos para makalimot tayo sa Panginoon, mga kapatid. Tama? Tama yan, di ba, mga kapatid? Are they distracting you from God? And what can you add that will remind you of biblical truth, like how much God loves you and what His will is for your life? Yan ang mga mahalaga. Tamo sa 1 Thessalonians, chapter 5, verses 16 and 18. Magalak kayong lagi. Tinagalog ko eh. Magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin. Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Magandang paalala yan. No. Di ba? Cellphone ninyo, lagyan ninyo. Di ba? Ang journal ko, nasa cellphone ko eh. Lahat ng sagay, pati ito. No? Lahat, pati lahat ng gadget ko, may Google Docs ko. Kaya pagka pinindot ko yun, kita ko na lahat. At doon din ako nagsusulat, doon na rin ako nagba-Bible study. Doon na rin ako gumagama ng outline ko, pati mensahe ko, at pati preaching ko. Ito nga, ito to. Google Docs itong binuksan ko. And let's not forget the benefits of focusing on God that you can glean from nature. Yan, ganda Di ba? Benefits from nature. Just stepping outside to admire the sunset, appreciate the rainbow after the storm, or marvel at the clouds, or can be such a greater reminder of God's majesty and sovereignty over our lives.
Deuteronomy chapter 11 verses 18 and 20. No. Sinulat ko yan sa wikang Tagalog at saka Ingles din. Babasahin ko sa wikang Tagalog. Ingles ang nilagay nila, sa akin Tagalog, itanim nga ninyo ang mga utos na ito sa inyong mga puso't kaluluwa. Ipulupot ninyo. Alam mo yung ipulupot? Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong noo. Isulat ninyo ito sa mga hamba at pintuan ng inyong bahay at tarangkahan. Kita niyo yan, Ang Panginoon na nagsabi niyan, mga kapatid, about reminders, dagdagan pa ninyo. Pero walang kawala kasi pati tarangkahan nakasulat doon. Pati sa pintuan, sa hamba, isusulat, Pwedeng hindi ganyan, pero sa cellphone ninyo, tadtarin ninyo yan ng mga paalala para hindi nyo malimutan. Di ba? Lagay nyo yung kublihan. Pagka nag-close yung cellphone ninyo, imbis na yung program ng gumawa ng cellphone na nakikita nyo, yung letter na kublihan, mga ganun. Di ba? Dapat ganun. Punuin ninyo ng paalala ang sarili ninyo para hindi kayo makalimot. Kasi yan po ang pinakamalaking problema ng lahat sa atin dito. Makalimot. May nagtanong sa akin, malaki ba ang problema kapag hindi nagtatayt sa tao? May nagtanong sa akin malaking problema. Kasi ang tithes po, mga kapatid, ay hindi po yan offering. For your information. No? Kasi I start studying tithes again nung natanong ako niyan. Sabi ko, balikan kita. Pinag-aralan ko na naman, ang tithes ay hindi po offering. Ang tithes po, it is an action of a Christian na nire-recognize niya ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng kanyang ikinabubuhay. Kaya pag hindi ka nagtatites, ibig sabihin, hindi mo nire-recognize na ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng meron ka ngayon. Hindi yung magnanakaw ka, di ba sabi ng Bible, sa Old Testament yan, magnanakaw ka. Hindi yun. Hindi yun dahil magnanakaw ka, hindi dahil susumpain ka ng Diyos, hindi yun ang pinakamatinding mensahe dyan, mga kapatid, yung the fact na hindi mo nire-recognize ang Diyos. Diba, estudyante ka, binibigyan ka ng 4,000 o kaya 3,000 per month, at hindi ka nagtatites, hindi mo nire-recognize ang Diyos. Can you imagine, napakalaking problema yan ng isang Kristiyano when he start not recognizing God in his life. Tindi niyan, mga kapatid. Kaya paalala, tanyo, ang Panginoon ay sumulat at nagbigyan ng instruction sa mga mananampalataya at itong gawin ninyo para hindi kayo makalimot. Tamo. Therefore shall ye lay up these words in your heart and in your soul, and bind them for a sign upon your hand, that they may be as frontlets between your eyes. And thou shalt write them upon the door post of thine house and upon thy gates. Pati trangkahan, lagyan mo para hindi ka makalimot. Di ba? Yan, paalala po yan, mga kapatid. At yan po ay mga mahalagang paalala sa atin bilang mga anak ng Diyos.